Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos ipagyabang ni Bato na hinding-hindi siya susuko kahit pa kaladkarin siya ng gobyerno, abay biglang iyakan ng mga Duterte supporter at sinabihang traidor si Bato dahil para bang iniwan niya sa ere ang dating Pangulo na ayaw samahan sa ICC para maging caregiver tulad ni Robin Padilla at panay sisi sa ating Pangulo. Kaya naman buwelta ni attorney. Nakakapagtaka lamang po na siya ay dati pang PNP chief. Yan po ba ang gusto niya ring ipahiwatik sa taong bayan na kapag may warrant of arrest ay dapat magtago? Hindi po talaga tayo magtataka kung bakit natagalan na sumuko or nahuli kay Buloy. Well, anyway, sabi po natin, hindi natin sinasang-ayunan ang ganung klase pong paniniwala at kanyang nais gawin. Hindi po ito makakabuti sa mga kababayan natin na mismong leader natin ay hindi haharapin ang anumang kaso o complaint na naisampa o maisasampa laban sa kanya. At hindi po ba sabi natin, parang siya nga yata ang medyo umiwan sa kay dating Pangulong Duterte considering na hindi siya pumunta sa Hong Kong kasama sa nila. Hindi po ba dapat ang kaibigan ay walang iwanan? Ganun pa rin po ang ating gagawin. Makikipag-coordinate pa rin po tayo sa Interpol at maaari pa rin po natin gamitin ang sinasabi sa batas sa RA 9851. Lalo namang nahatak palubog itong mga maka-China at maka-Duterte matapos ipahiya ang Pangulo, si General Torre at iba pang opisyal na umaresto kay dating Pangulong Duterte na pinapakita pa sa taong bayan kung gaano sila katindi maging protektor ng pamilya Duterte. Tingin ko ay magpapatuloy malaglag yan dito sa mga susunod na surveys, no? Baka malampasan pa siya ni Bato eh. Tingin ko pareho silang talo, pero baka malampasan pa siya ni Bato. Ito, hindi ko na alam kung nasa ang ilog ngayon eh. Tapos, asar na asar ako nung pinapanood ko yung kanilang false patriotism. No, parang napaka-nationalist nila, di ba? No, napaka-nationalist nila doon sa kanilang narrative. Ang linaw-linaw naman itong mga ito na sila yung mga pro-China. Ngayon lang nagkaroon tayo ng sitwasyon na magkapatid, Secretary ng DILG at Secretary ng Department of Justice. That's a very powerful combination. Hindi mo basta-basta pwedeng lapastanganin yung mga yan. Kaya ang pinuruhan nila si General Torre. Kita mo yung yung elitistang patronizing scowl, no, ni Aimee, no, na sino ka ba, no? Ikaw ay sampid lamang no? May ganong klaseng attitude Kitang-kita mo, amoy na amoy mo Calculation siguro niya ay iboboto naman siya ng Marcos base dahil Marcos siya. Sure. Ang hindi sigurado yung Duterte base, lalo na nung sumama siya doon sa Lawag. So, kaya, yun nga, classic na paglangoy sa dalawang ilog at lumulubog yung kanyang bangka at tingin ko patuloy na lulubog. Pero ganyan yung kanyang calculation na tingin ko mali. Katulad ng mga iba dyan na mayroong similar calculation. Na iboboto naman sila ng kanilang mga followers, kaya pwede nilang ligawan yung iba. Saka in the scheme of things nga, nakalimutan yata ng tatlong senador na yung mga abogado ni Digong ay nag-request ng TRO sa Supreme Court. Kaya yung lagi nilang ini-invoke na due process, ang linaw-linaw, nireject ng Supreme Court yung request nila for TRO. So clearly, may judicial review, at least an attempt at judicial review na nangyari. Kaya ano yung mga pinagsasabi nila? No, na paulit-ulit na due process. Mismo yung mga abogado ni Digong Diba? Nag-request ng TRO at na-reject yung TRO na yun. Ba't hindi na pag-usapan yun sa hearing? No? Dahil pwede rin misdirection yan. Na kunyari ay chill na sila pero meron palang pinaplano na mas malaki. Dahil meron din mga dyan nag-organize ngayon ng nagpaplano na mas malaking demonstrasyon end of the month. No? Dahil wala sila zero-sum game na sila Zero-sum game na sila. Yung padron, yung pinakaulo, hindi na makakabalik. Tapos yung susunod, yung anak, may impeachment at may mga criminal cases at posible pang isama doon sa communication. Ay, kasama na pala siya sa ICC. At yung kanyang mga alipores ay nagsisipagtaguan na. No? Sabi nga ni Bato na dati ay sasamahan daw si Digong, ngayon ay balak na mag-underground. No? Kaya zero-sum game na sila Hindi ako magugulat na meron silang desperate act na gagawin sooner than later. At gusto nilang sabihin na okay na kami, no? Okay na kami, pero meron palang nakaamba na pagbalikwas o plano. Hindi ako magugulat kung meron silang ganung klaseng gagawin. Dahil alam ko may mga naghahanda na
for something bigger. Sinagot naman ang mga patutsada ng mga alipores ni Duterte tulad na lamang ng isang bias reporter. Dininay na ni Secretary Remulla na hindi po si PBBM, hindi rin po si Secretary Gibot, si Secretary Anyo yung sinasabing mastermind. Sino po yung nag-utos sa PNP, especially kay General Torre, para po isagawa yung pag-aresto sa dating Pangulo? Tatanong ko lang po, sino po yung nagsabi ng word na mastermind? Yun po yung binabanggit sa Senate hearing kahapon. So kung hindi po mastermind, tanong ko lang po kasi para sino po yung nag-utos? Ayun po yung word. We have to correct that. May mastermind ba tayo nadinig? Kasi for us, it's medyo negative yung dating. Parang Sino po mafia yung dating. nag-utos kung hindi po mastermind? Unang-una po, nagpapasalamat po tayo na nagkaroon po ng Senate hearing patungkol dito. Mas naliwanagan ang tao, ang taong bayan kung ano ba ang nangyari. Napaliwanag po kung ano yung batas at kung ano lang yung ginawang batas. Kaya maraming salamat sa pagkakaroon po ng Senate hearing na ito. Kung sino po ang nag-utos, wala po tayong personal knowledge dyan. Kung ano po napag-usapan, wala pa rin po tayong personal knowledge dyan. Kung naganap na po, ang dapat na naganap, yan po ay naaayon naman po sa batas. So, ibig sabihin po, sariling decision po ni General Torre yung lahat ng nangyaring pag-aresto, pagsundo sa NAIA, sa dating Pangulo at sa kanilang grupo. Wala po akong sinabing ganyan. Ang sinabi po lang naman natin, wala po tayong personal knowledge kung ano po ang napag-usapan nila. Sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain? Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest, no? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyu ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect, no? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto ng isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority, at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niyo lang gawin is i-verify yung identity ng aresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person ay respected pursuant to our domestic law, no? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure, no, under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which is what yung identity ng accused, saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya, no? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa, no? So yung substance ng Article 59 were actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute complied with valid yung implementation ng warrant of arrest. Yusek Claire. Ibig sabihin, Attorney Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute. Ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851. Ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire, no? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa bataso natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro narinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon?
meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo, no? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? You see, Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest, no? For as long as there exists the warrant of arrest, no? Pwede mag-arresto. In fact, pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon, ipinakita sa kanya, and valid ho yung ganong klase Valid. procedure. Valid po yun. Aha. Apo.